Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat guys? Medyo natagal naman tayo pag-upload ng panibagong video. Tulad ng dati, walang dahilan tayong iba kundi ay sobrang busy. Hindi talaga makapag-edit basta-basta ng mga videos. And for today's video, may secret reveal tayo para mas dumami yung suki. Marami kasing pumupunan dito sa tindahan ko. Sabi nila, dumadami daw or mas madami daw yung paninda ko ngayon. Sabi ko naman nadadaan lang yan sa sipag at tiyaga. At sa kahit anong larangan naman, kailangan talaga ng sipag at tiyaga at samahan pa ng diskarte. Marami pa naman akong stocks dito sa aking tindahan, pero tulad nga ng like ko sinasabi sa aking mga videos, mas maganda pag mas marami naka-display, pag mas punong tingnan talaga yung tindahan para mas attractive kay customer. At habang inaayos ko nga itong aking mga paninda, ay isasabay ko na yung aking diskarte para dumami yung aking suki. Kumbaga, secret reveal to para sa akin, para dumami yung mga suki. Pero syempre, sa mga katulad nating kasari, ay siguradong ginagawa din nila to. Una sa lahat, pagkagising ko pa lang, nagdadasal ako, humingi ako ng guidance, ng lakas ng kalooban, katalinuhan sa Diyos para magawa ko yung aking mga dapat gawin sa araw-araw. At isa na nga itong tindahan na ipinagdadasal ko na pagbukas ko pala pinagdadasal ko na magkaroon ako ng maraming benta ngayong araw na 'to. At sa araw-araw kailangan lang talaga lagi nating sasamahan ng kilos, ng gawa, ng diskarte. Hindi lang basta tayo magdadasal, samahan natin ang kilos para magkaroon ng magandang resulta yung ating mga ipinagdadasal. At yun yung una kong ginagawa, magdasal. Ang pangalawa ko namang ginagawa dapat para magkaroon tayo ng maraming suki, maraming benta, kailangan may laman yung tindahan natin. Kasi kung walang laman yan, ay anong bibilin sa atin ng customer? So, hindi tayo magkakaroon ng chance na lumaki yung ating benta. Kaya importante talaga na laging may laman yung ating tindahan, maayos yung ating mga paninda, nakaayos at malinis. Importante din yun para maging kaaya-aya sa paningin ni customer. Ito nga ay natutunan ko sa pagsasari-sari store. Hindi mo kailangang bumili ng napakadaming stocks. Ang kailangan natin dito sa pagsasari-sari store para lumaki, dumami yung ating benta. Kahit di ko konti, basta mayroon ka ng iba't ibang klase. Especially yung mga ah, in demand ba or yung mga hinahanap talaga sa atin ng ating mga customer. Yun yung importanteng laging mayroon tayo kahit konti lang. Hindi natin kailangan mag-focus sa isang items lang. Dahil tulad natin, tulad ko, may iba't iba tayong gusto. At sa diskarte ko ngang ito, dito ko masasabi na isa to sa mga naging dahilan kung bakit dumami yung mga paninda natin. Dahil na rin sa dumami na rin yung ating mga customer. Dahil sa ganun diskarte na meron tayong binibigay na option sa kanila. Pagka ayaw nila nung ganong flavor, halimbawa sa mga fabric conditioner, naghanap sila sa iba kasi minsan may time naman talaga na nananawa na din tayo sa ganong scent. So, importante na mayroong pagpipilian si customer. May senaryo nga dito sa tindahan ko, yung isa kong customer, bumili ng fabric conditioner. So, para gusto niya malaman yung scent ng mga fabric conditioner, bumili siya ng 4 na klase. So, ayun, nung pagbalik niya, meron na lang siyang isang laging binibili sa akin. At dun nga daw sa binili niyang 4 na scent ng fabric conditioner, nagustuhan daw ng mister niya yung isang amoy doon. Kaya yun na yung lagi niyang binibili sa akin. Number 3, importante, lagi tayong nakangiti. Maaliwalas yung ating mukha pagdating sa pag umaharap tayo sa ating customer. Kaya kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, may sakit tayong nararamdaman sa ating katawan, hindi natin kailangan ipakita yun sa kanila. Huwag tayong matakot na ngumiti sa customer. Yung iba kasi natatakot ngumiti at kwentuhan kahit kaunti sa customer dahil natatakot nga sila na baka sila ay utangan. Pero totoo nga yan guys, totoo naman talaga yun na pagka medyo palagay na ang loob mo kay customer or nagkapalagay na kayo ng loob ni customer, ang kasunod talaga niyan ay uutangan ka na.
Pero sa ganitong senaryo dapat meron kang paninindigan, matigas ang iyong paninindigan na pagdating sa pagtitinda sa sari-sari store ay hindi ka magpapautang. Basta ipapaliwanag niyo lang in a nice way, siguradong magkakaintindihan kayo. Yung iba siguro magtatampo kasi hindi niyo sila mapagbibigyan, pero at the end siguro maintindihan din naman nila yung senaryo natin dito sa tindahan na hindi tayo basta-basta pwedeng magpautang dahil pinapaikot-ikot lang naman natin yung ating yung ating puhunan para mapalago yung ating tindahan. Kasi pagka bumaksak yung tindahan, hindi rin naman nila tayo matutulungan. Baka mamaya pagtawanan pa nila tayo. Kaya kahit nakipagtsikahan ako minsan sa aking mga customer, nakikipagngitian, nakikipagpalagay ng loob, sinisigurado kong napoprotektahan ko yung aking tindahan. Kasi sa totoo lang, marami ng tindahan dito sa lugar namin na bumagsak or tumigil na sila sa pagtitinda. Hindi ko alam kung pare-pares ng senaryo, pero isa nga sa nagiging dahilan nga talaga kalimitan ng pagbagsak ng isang negosyo ay yung pagpapautang. Itong tindahan ko para mga anak ko kung paano ko proteksyonan. Sa mga kapwa ko kasari dyan, lalong-lalong na yung mga nag-uumpisa pa lang, huwag kayong matakot guys na hindi sila mapautang. Huwag kayong matakot na baka hindi na sila bumili pagka hindi nyo sila napagbigyan. Isipin nyo, ginagawa nyo yon para proteksyonan yung inyong tindahan, yung inyong puhunan. Kailangan mapaikot nyo yan ng maayos para mas lumago at mas lumaki yung inyong kita. Isipin natin, hindi lang sila ang pwede nyo maging customer. Gandahan nyo lang yung presentation ng inyong mga paninda. Hanggat maaari, kumpletuhin nyo yung inyong mga paninda kahit tigko konti lang. Ang importante, kada lapit ng customer sa'yo ay mayroon ka nung kanilang hinahanap. Kasi may mga mangungutang talaga guys na sa una lang talaga maayos ka usap. Pag banda-banda riyan, ikaw na yung kagalit nila. Sila pa yung masama ng loob, lalo na pagka sisingilin mo. Iiwasan kanila, sa ibang tindahan sila bibili. At ikaw na rin ang mananawa at mahihiyang maningil, lalo na kung paulit-ulit na lang. Sa tulad ko na marami nang iniinda na masakit sa katawan, hindi ko na kailangan magdagdag ng stress. Kaya nagpapautang ako dito sa tindahan, hindi talaga mawawala, pero hindi ganong kalakihan. At doon lang sa mga taong subok ko na talaga nagbabayad kaagad. Yung tipong hindi mo na kailangang i-remind pa sila sa kanilang utang. Buti na nga lang talaga na wala na yung mga dating mangungutang dito sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Diyos ko, talagang ako'y maiyak-iyak pagka wala nang laman yung tindahan ko tapos hindi pa sila nagbabayad. Tapos pagka sinisingil mo, like ka lang pinapangakuan na bukas, sa sunod na bukas, hindi ko na nga malaman kung magbabayad pa ba talaga. Pero sa ginawa nilang yon, natuto tayo at talagang ngayon ay naninindigan ako na hindi na ako papautang ng mga ganong kalaki at talaga namimili na lang ako ng tao. Hindi na ako nagpapadala sa mga paawa effect. At ito naman yung pang-apat na ginagawa ko, dapat lagi tayong may barya. So dito sa tindahan ko, awa ng Diyos naman, hindi ko talaga siya nagiging problema yung mga barya. Hindi ko talaga nagiging problema. Sila pa nga yung nagpapalit sa akin. Kasi malapit ako sa tubigan, yung kaharap ko, tindahan din, sa akin sila nagpapapalit. So, syempre, pinagbibigyan natin. Marami kasi tayong barya. At eto nga, importante talaga na may barya kasi may mga customer, alam natin yan, na kaya lang bumibili sa'yo para mapalitan yung kanilang pera. Biruin nyo minsan, ang aga-aga, 1,000 kaagad ang bayad. At ang binili, anong lang binili sa akin ng shampoo at saka sabon, shampoo at sabon. Pero siguro medyo nakonsensya, dinagdagan niya kaya umabot din ng 100 plus yung kanyang pinamili. O di ba? Nadagdagan yung ating benta. Pero kung wala akong panukli, sigurado wala akong ganong halaga na 100 pesos may get na benta nung umagang yon. Kaya importante talaga lagi tayong maglaan ng barya sa ating
tindahan. Sorry naman dito sa aking video, hindi ko baga napansin to guys na blurred talaga. Nung etong nag-i-edit na lang ako saka ko lang siya napansin. So, ayun, tuloy tayo. Pero pag sobrang dami na ng barya ko na ipon, ay syempre binibili na natin yung paunti-unti. Kasi mahirap naman puro barya na lang at para nga magamit syempre yung perang yon dito sa tindahan at maibili ng mga paninda at mapaikot pa natin. So, nagtitira lang talaga ako ng ang alam kong tama lang na ipang sukli sa customer. At minsan nga lumalabis pa talaga. Meron namang iba na nahihiya magpapalit lang kaya napapabili sila. O 'di ba? Kung wala yung barya yun, hindi madadagdagan yung aking benta. At eto guys, yung panglima kong ginagawa dito sa aking tindahan, kailangan makatarungan yung presyo natin sa ating mga paninda. Kailangan hindi mababa, hindi naman mataas yung presyo ng ating mga paninda para yung ating mga customer ay hindi nag-aalangan pagdating sa presyo. Yung iba kasi para lapitan sila ng maraming customer, talagang sobrang bagsak presyo. Well, hindi naman ako disagree sa ganoong diskarte. Yun ay kung hindi ka nangungupahan. O tulad ko, pwede ako magbagsak presyo talaga kasi hindi naman ako nangungupahan. Ang binabayaran ko lang ay barangay clearance kasi malit lang naman ang tindahan ko pa kaya barangay clearance lang. Pero sa pagpa-pricing ko dito sa tindahan, doon lang tayo sa neutral. Hindi tayo mababa masyado, hindi masyadong mataas yung ating presyo. Although may mga customer talaga na hindi satisfied sa presyo natin minsan kaya lumilipat sila sa iba. Pero hindi sa akin kawalan yon, walang problema. Malaya sila mamili ng kanilang gustong tindahan na bibilhan. Dati nung nagsisimula pa lang ako magtindahan, dinidibdib ko yung gano'n. Niisip ko, bakit hindi sa akin bumili? Katapat ko lang naman siya ng tindahan. Bakit lumayo pa siya? May galit ba siya sa akin? Pero hindi pala gano'n. Talaga naghahanap talaga ang customer ng mas mababang presyo. Kaya lang, may senaryo sila na ang pagpunta nila doon sa tindahan na mababa daw yung presyo, ay wala naman silang stocks hanggang sa alam ko nagsarado na at yun sa akin na ulit bumibili. At eto na naman, may isa na naman tayong natutunan kasi napaka-observer ko talaga guys. May isa na naman ako natutunan doon sa senaryong yon ng customer ko na na hindi mo kailangan magbaba ng presyo, magbagsak presyo kung gusto mong mag-grow at talagang lumago yung iyong tindahan. Kaya sa pagtitinda ko ngayon, talagang walang sapilitan. Bumili ka or hindi, walang problema sa akin. Basta gagawin ko lang yung best ko para maging maayos, maging maganda yung itsura na aking mga paninda, para ma-attract ka, para bumili ka sa akin. Basta lumapit ka sa tindahan ko, friendly ako kahit sino ka pa. At nagbibigay na magandang serbisyo ang inyong tindera. Matapat at tatawagin ka pa pag nakalimutan mo ang sukli mo. Pero pag kulang ang binayad mo, tatawagin kita pabalik dahil importante dito sa tindahan ko ang piso. Oo, 'di ba? Tama naman ako, 'di ba? Importante ang bawat piso dito sa tindahan ko. So, ayun na, yun yung aking secret reveal para dumami yung mga suki ko dito sa aking tindahan. Sa mga makakapanood nito, lalong-lalo na yung mga kapwa ko kasari, sana guys ay nakapag-share ako sa inyo ng tips and ideas na kahit papaano may natutunan kayo dito sa ating video. So, ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta hanggang ngayon dito sa ating channel. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.